Hello, hello. Good morning, good morning. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome kamo sa atong programa Baranggayan. Okay? Hindi ka magkalipat ha. I-albaw mo. I-albaw mo. Aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Okay. Pag-istoryahan natin diri ang mga topiko regarding sa barangay. Ang pinaka-topiko nga gusto ko dalon subong about sa right to transparency. Actually, ang barangay sa liwat before anything else magpakilala ako anay. Ako gali si Engineer Ronnie Albao. Before like mo, subscribe kag notify sa liwat ako si Engineer Ronnie Albao. February 3 subong 2026. Pwede ka mo katawag sa atong mga number nga na-post diri sa atong screen or pwede man kamo ka-text, no? Kag i-accommodate ko kamo sa ginambal ko na atong diri pagka-istoryahan. Ikaw, ako, kita tanan, no? Ang pinaka-purpose ni mga friends and relatives sining aton baranggayan, of course, istoryanta ang mga problema sa barangay. Involved na diri actually ang mga constituents kag mga barangay official, na? Kag mga barangay official. So amo ni nga aton pag-istoryahan subong mga issues regarding sa barangay. So ang pinaka-aktor na diri actually ang mga opisyalis ng barangay kag ang mga pumuluyo sang kalain-lain nga barangay. Now, of course, gina-address ta ini nga programa para sa 61 barangay sa Bacolod City. Wala ta sina dire may ginatumod ga kung sino nga barangay, sino nga mga barangay official, kundi para ini sa tanan-tanan. So, sa liwat, ako gani si Engineer Ronnie Albao. Maghisgot kita, pag-istorya kita about sa barangay. Sa liwat, ang aton nga topiko sa sini is non-posting o barangay financial reports. Amuning mostly kalabanan nga mga problema sang mga pumuluyo sa barangay. So, isa-isahon ta ang mga rights ng mga pumuluyo over sa mga barangay official. Before anything else, ari anay, dali lang gid, mga friends and relatives. Dennis Antonio, taga Kabakungan. Mga blood sugar test. Kung score ganito. 470. Tiko duwa sa gabi, duwa sa... Sila na lang yung mga blood sugar. 160. Ilog na mo sa Syntex 500. Tested and proven. The best get ang Syntex 500. Okay, no? Ako si Darlene, isang full-time law student. Mas sapos kung mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang sikreto sa law school. D3 Bio, ang D3 may official may D3 Bio. Okay, no? So, sa liwat, pag-istoryahan ta, ining topiko, ang mga problema sa aton mga constituents, hindi sila updated sa mga anything nga mga reports halin sa barangay ng mga financial reports bilang mga friends and relatives. So isa-isahon tayo ni kay amo ni ang pinakatuyo naton. I-albaw mo. Okay, i-albaw mo. Aksyon laban sa mga buwisit, abusado, kag oportunista. Okay, so amo ning aton pag-istoryahan, non-posting of barangay financial reports. Amo ning pinakauna, so lang taon ta, mga friends and relatives, no? Ang pinaka gid sina dire ti basta non-posting of barangay financial reports at the failure of the barangay official to publicly post financial
reports is a serious violation of transparency and accountability laws in the Philippines. So, dapat maging transparent ang aton mga barangay official. Para makadiscuss ta, isa-isahon tabla may mga senaryo sinadere. No, scenario number 1, Scenario number 1. Failure to post annual financial summary. Of course, may arata sinadering quarterly, no, every 3 months, every month mismo dapat may posting gid, sang mga financial reports dira sa barangay. Buti ganon, ang atong nga mga barangay dira, may ara dira nga bulletin board mo. O ginatawag nila nga green board. Green nga board bala. Ang purpose na dira i-post ang mga importante nga mga dokumento nga para ang mga pumuluyo bala. Open na siya. But nga anybody sa mga pumuluyo pwede makapalapit. Kag makalantaw kung ano ang mga updates halin sa barangay. So supposed to be ang mga barangay official updated man sila, no? Kay dako ni nga Sibuyas Bombay kung hindi ka mag-post sang mga reports, no? Ginatago mo bala. Hindi transparent ang imo pagpadalagan sa barangay. No? So ang sitwasyon sinadi mga friends and relatives, ang barangay treasurer nagapreparar sang annual financial report kag i-post didto sa kwan sa green board, no? Senaryo ini nga ang kapitan naga-refuse niya hindi lang pag i-post ang amo nga mga report sa mga public places, labi na gid sa barangay, kag hindi lang na sa barangay mo, sa mga location within the barangay nga damo tao, kung may merkado na dira, may merkado nga sa diin ara dira nagakadto ang mga pumuluyo. So ang barangay supposed to be i-update ang mga pumuluyo sa sina nga barangay mismo, mag-post sila sang financial report, annual financial report. Ti ano na dira, of course, ihibaloon kung pila ang kwarta sang barangay, anong mga gastos sang barangay, anong mga proyekto sang barangay, pag anong status sa mga proyekto sa barangay, pag iban pa nga mga financial related reports, mga friends and relatives. No? So, nag-refuse ang kapitan niya, hindi lang. Ang treasurer gusto mag-post. Di kaya kabalo ka, supposed to be ang treasurer, kapitan, secretary, kag tanan mga barangay official, o na iya, matik na iya bla. Matik na iya na every month may financial report kagid na ibutang dira sa kwan sa bulletin board or sa green board sang barangay tag sa mga 3 location nga damo tawo sa barangay. Either dito sa merkado, sa talipapa, or sa mga gym, no? Nga damo bla tawo nagakadto dira, at least updated sila kung anong status mismo sa barangay, no? Situation number 1 para ni, scenario number 1, mga friends and relatives. So anong natabo, mga friends, no? Ang mga resident repeatedly nagapangayo sang transparency report sa mga opisyalis sang barangay, labi na gid sa kay kapitan or sa tresurero or sa tresurera, tag sa mga kagawad. Right na iya. Amunin yan ang right sang mga pumuluyo, mga friends and relatives. No? So, dako giniya nga Sibuyas Bombay, the moment na taguon mo ang mga financial report na hindi maging open sa mga pumuluyo. Anong mga violation sila diri? Section 352 Republic Act 7160 Local Government Code, mandatory posting of income and expenditure sa diin, no?
in mandatory buting ganun required kagid nga mag-post ang imo income kag expenditure dira sa imo green board or sa mga public places. No? Section 352 Republic Act 7160 sang Local Government Code. Ano pa? No? Diri sa Republic Act 6713 may ara nga transparency requirement. Buti nga nun, hindi mo na pagtaguon. No? Kay public money na mo. No? Public project na dira, supposed to be transparent ina. Transparent ina nga ang tanan-tanan nga mga pumuluyo, ang mga interesado lang. Of course, hindi mo na mapilit sa mga tao nga hindi interesado. Pero kung ibutang mo sa mga public places, at least kahit papano, mas dinita, ay okay, gali, may proyekto kita nga bago. Mapahimo kita taytay, mapahimo kita dira guardhouse, mapahimo kita dira sing mga proyekto no? Ay gali, dako gali ang funding sang barangay. May funding galing barangay nga 3 milyon. Ay timayo, may mga proyekto gali ang barangay kada happy ang mga pumuluyo, di moment makabalo sila. So, ang kakatabo sini, possible liability sang mga barangay official, administrative sanction, kung hindi sila mag-perform. Kung hindi sila mag-perform, hindi sila mag-posting, may ara nga possible liability, administrative sanction, suspension or dismissal sang mga public official. Kagawad ka man da, treasurer ka man da, sekretary ka man da, kapitan ka man da, wala ta sinadre may ginaigo ang aton sinadreya, ginapalapot lang sa mga pumuluyo nga kinanglan sila makahibalos ang ilang rights, para nga initanan magiging transparent, tag everybody is happy. No? Isa pagid nga mga possible liability ining anti-graft case kung ining pagtago bla, mga pagtago kag intentional bla nga ginatago mo mismo ang mga pundo, ang mga reports, anong kakatabo, pila ang mga gastos naton, anong mga gingastusan, sino ang nag-cash advance, pila ang mga cash advance, ang mga barangay official na wala na liquidate. Supposed to be transparent ina. No? Transparent ina. So, amo nang aton nga scenario number 1. Mga friends and relatives. Ialbaw mo, aksyon laban sa mga business, abusado at oportunista. Okay, no? Ari anay, before ta magkadto sa scenario number 2, ari anay. Ako si Boy Fidel, isang health researcher sa Mankan Nurse sa nagsugod at pumasang D3 Bio, mas nagklaro kang kadato ang pagpapasama. D3 Bio, ang D3 may official may D3 Bio. Masak mangingi, mag-spore biotics ka. Basing UTI na ina, mag-spore biotics na. May good bacteria na nagtataas sa mga agaw na nagtugas sa pabalik-balik ni ay. Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Okay. Sige, salawat ako gali si Engineer Rooney Albao. Isa ka kagawad. Gusto ko lang ipalabot sa aton mga pumuluyo sa 61 barangay sang Bacolod City ang kinamatarong. Kabalo ka, kung informed ang mga pumuluyo mapalayo bala kita sa corruption. Masiling ang kung may ara da nga mga anomalous nga mga kapitan nga gusto mag-isa sang pundo sang barangay, hindi sila kahimo kay tungod nya ti nabalaan every now and then may posting kita sa barangay sang mga proyekto, kung anong mga katabo, aware ang mga pumuluyo. So kung isa deterrent ini siya nga maghimo sang mga anomalya ang mga barangay official, mga friends and relatives. Ialbaw mo.
Okay, now sige, proceed kita sa number 2, mga friends and relatives. Okay, ang number 2 scenario, kung imo lang taon, mga friends and relatives, number 2 nga scenario, ha? Number 2 nga scenario, scenario number 2. Posting only during audit or investigation, mga friends and relatives. No? Ang sitwasyon sini nga pila na katuig wala nagaposting ang barangay, na wala nagapost ang barangay sang mga financial report, no? So ang sitwasyon sina dire nga pila na katuig wala sang report, nag financial report lang, sang ang kuwa nag-abot, sang may mag-aabot, for several years the barangay does not post financial reports. Pero sang ang kuwa, mga auditor sang kuwa nag-abot, daw mga opisyalis sang barangay, ang kapitan, tresurero, tresurera, kag mga kagawad, naghimbon niya ti basi maisahan kita, ara nag-abot ang kuwa, dapat mag-post kita. Kay violation na mo. Violation na. Ang kuwa mismo, basi mag-issue sang disallowance bla. Disallowance, ipabalik si mong kwarta, sang mga report dira bala, may mga sanction ina mo ang COA. So isa-isahon ta sinadiri. Ano ang violation? Ang pamangkot naton, mga friends and relatives. Ano ang violation kung ang mga barangay official mag-post lang for pila ka tuig wala ga post sang may ara audit, sang may i-audit ang COA, ang violation nila mo niyo, failure to post within required period under Republic Act 7160. So, ang violation sang amo nga barangay, kung hindi sila mag-post, so hingagaw nya treasurer, kapitan, maposta na kay manag-abot ang kuwaho, si maposta na masibuyas Bombay kita sini, mga friends and relatives. So sa mga kilala ko dira sa bago, mga opisyalis dira sang barangay, kag sang ila mga kagawad kag kapitan, of course ang mga pumuluyo amo ni ang ang pinaka-importante, mga pumuluyo dapat makabalo ka mo sini, nga dapat ang barangay may ara gid certain every month, every end of the month, may aragid sila posting sang mga financial records. Pero masiling mo na nga inibla mambal kita nga may balaan mo lang kung may anomalya ang barangay. Kaya nga wala posting mo. Yung mga tao wala hindi sila updated. Ano bang violation? Kung once nga ang ang posting, kung mag-abot lang ang COA, mga representative lang sang COA, pag nag-abot sila mo pa ng pag-posting. So kung mabalaan violation of full disclosure policy sang DILG. Isa pagid mga friends and relatives. So sakit sa ulo, no? So dapat advice natin sa mga barangay officials, dapat inang green board bala sa inyo mga barangay dila. 61 barangay, alert! Dapat may aragig ka mo nga green board. Kag every month, maipost nyo gid sa 61 barangay diri sa Bacolod City, ang dapat amugini ang inyo nga himuon. So kung nag-violate ang barangay, mabalaan nga sang ang kuwa lang, sang ara ang kuwa mo palang pag-post nila, anong violation? Ang mga friends and relatives, administrative case for neglect of duty sa mga barangay official. Pag of course, kung hindi bala updated, gina-backdate nila,
possible falsification of public documents kung ang reports naging post nila backdated, buti nga hindi man updated, nagligad pa man nga tuig, nagligad pa man nga anong kabulan nga mga posting kung nagapost gid man. Ang lain dira kay the whole year around wala sing posting, so violation ina mga friends and relatives. No? So amo na hindi man dapat hindi man sila mag ano sang mga administrative case. No? So ilikaw ta nga ton mga barangay official na hindi makakuan sang administrative case, mayari sila di perpetual disqualification mo. Ha? Possible falsification, may senaryo ina may mga violation ina kag may legal impediment mga friends and relatives. So amo to ang aton ikadua, second scenario, mga friends and relatives. Before kita magkadto sa scenario number 3, mga friends and relatives. Ialbaw mo, aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Okay, balik kita sa barangayan kag amuning aton nga topiko. Non-posting o barangay financial reports. So, senaryo by senaryo ang aton ginadil sinadiri kay ang pinaka-purpose ta ma-update ang aton nga mga pumuluyo. So, dito kita sa senaryo number 3. No? Adto kita sa senaryo number 3, ano naman ini nga senaryo? Na? Arang senaryo number 3 bala. Lantaw bala mga friends and relatives. Wala sila ga-post ya sa mga accessible area. Dito sila nag-post sa kwarto sang treasurer. May pagani sa kwarto sang treasurer o sa kwarto sang secretary o sa kwarto sang kapitan. Pero supposed to be public ina. Hindi mo pwede, violation ina kung mag-post ka in hidden or inaccessible areas. So ginambal gani dira dapat sa public area, dira sa pagsampot gid bala sa mga pumuluyo sa barangay, may ara na supposed to be nga green board mo. Tinang green nga board dira mo idikit ang tanan nga mga reports, ang tanan nga mga information due para sa mga pumuluyo. The announcement bala, the bulletin board bala, mga friends and relatives. So, amo na dapat. So, kag dito na sa mga merkado, dito sa plaza, abis ang inyong barangay, dito sa gym, sang inyo barangay, dito sa area, nga sa diin damo bala ang nagapalapit kag nagaagi mga friends and relatives. So, ang sitwasyon sini, ginatago, wala ginapost sa accessible area, kung di ginatago. Anong sitwasyon sini? Barangay official claimed compliance. Nyo ti, nagapost man kami, siling sang officialis, sang barangay, labi na ang treasurer, abi, kag ang mga barangay official, nagapost gid lang kami, pero, ang natabo sina, posting financial report inside the barangay office where only staff and members can access them. Kung staff lang bala, o pila lang ka nawot nga mga pumuluyo, among makakita, bawal ina. So, that is a violation, gina-considered ina ang gyapon nga non-posting. Kaya nga, hindi sa proper place. Hindi sa designated area na accessible sa mga pumuluyo. So, amo na mga friends and relatives. Anong violation sina kung taguon mo dito yan sa kwarto sang barangay na pilalang kanaot? Ang violation sina mga friends and relatives, Section 352, Republic Act 7160 required posting in conspicuous public places. Buti nga nun, ining matawo nga lugar. So, ang barangay, matawo ina, every now and then, ang tao ga palapit na dira. Dito sa merkado, ang tao ga paninda, aga, udto, hapon, gabi.
Yung dapat butang mo na dito nga may ara nga may karatula dira nga amuni ang mga financial report sang barangay dapat updated ha. Dapat updated. Ano pang violation sila nila? Violation of transparency principles under RA 6713. May mga liability sila diri. Kung may violation ka, may liability. Anong kakatabo sila dira, mga friends and relatives, na? Administrative sanction. Administrative sanction. Ground for complaint before the ILG or ombudsman. So kung mag-abot na gani sa administrative sanction, butsing ganun, may suspension ina dira. May suspension, may ara dira nga penalty, may ara man sina dira under sa DILG o ombudsman, may perpetual disqualification sina dira, and so on and so forth. So, amo lang na anay ang first 3 nga senaryo na atong i-discuss na diri, mga friends and relatives, no? So ginambal ko na, Engineer Ronnie Alba, pwede ka mo ka-text o pwede ka mo katawag. Ang purpose na di para at least makadiscuss kita kung sino ka man nga pumuluyo dira sa Handumanan, dira sa Mandalagan, dira sa Bata, and so on and so forth, kung may mga concerns ka mo. Call ka mo, text ka mo, kay akon kamo tawagan. Para at least mabalanta anong reklamo ninyo, sinong ginareklamo ninyo, kag basi masolusyonan taman, matawag tang atensyon sang concern, sang mga higher official, nga amuning mga practices, amuning nga barangay, sa amuning nga barangay, amuning nakita namon nga may mga anomalya, so, isa-isahon ta ini. So, tawag ka mo 0912-626-0212, call ka mo or text, kag sa aton nga Globe, no? 0917-179-8584. Salamat sang inyo nga pagpamati sining aton nga programa. Ialbaw bu, aksyon, laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Okay, no? So amo lang na, no? So ginambal ko na sa inyo liwat. Pwede, no? Kuan ka mo, like ka mo, subscribe ka mo, share ninyo sa mga pumuluyo para damo. Ang ako nakikita ako kanami sining aton nga programa ka-educational ini. Wala ta sina diri may ginatira nga specific person, specific nga mga barangay official, kundi this is actually pamukaw. Pamukaw para maayo bala ang dating, maayo ang aton panghimanwa, dapat abide by the law. Kaya ang aton nga gobyerno is a government of laws. So may mga layi kita, dapat ining mga layi dapat naton sundon, mga friends and relatives. So sa liwat, amuning aton nga programa Barangayan, kag ang topiko ta nga ginatake kagaina amo ini, no? Right to transparency. This is actually series of episodes ini, no? So this is a series number 1, non-posting of barangay financial reports. Padayon kita sa sunod nga series or sa sunod nga episode, tagkabay nga ang Diyos maghatag sa aton kaalam, hatag sa aton kaisog, makahatag sa aton giya, na? Para nga malabot man naton ang kalipayan diri sa barangay. Butsi nganon, makabaton kita sa mga kaayuhan halin sa aton mga barangay official, mga friends and relatives. Salamat, mayong adlaw sa inyo tanan-tanan.